Sa oras na 6:35 a.m. local time sa Tehran, isang Israeli F-35 Adir fighter jet ang 2 minuto nang nasa strike run sa ibabaw ng lungsod nang may napansin ang piloto sa kanyang electro-optical targeting system. May isang kontak na hindi niya inaasahan. Mababa ang lipad nito at mabilis ang galaw. Mabilis niyang napansin na isang Iranian aircraft ang tumutungo sa isang napakahalagang asset ng Israel na hindi maaaring mawala sa oras na iyon. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon, simulan na natin. Ang electro-optical targeting system ng F-35 ay isang built-in targeting camera na nakamount sa ilalim ng ilong ng eroplano. Unang gumamit ang piloto ng infrared view at nakita niya ang 2 mainit na exhaust signature, palatandaan ng isang twin-engine aircraft. Pagkatapos ay lumipat siya sa electro-optical mode at mas luminaw ang imahe. Unti-unting nag-focus ang frame hanggang sa malinaw na makita ang hugis ng eroplano. Isang single-tail, swept-wing aircraft na may 2 cockpit na magkatabi. Nakumpirma ang pagkakakilanlan nito, isang Yakovlev Yak-130. Ang Yak-130 ay isang Russian-made jet trainer na karaniwang ginagamit upang sanayin ang mga piloto bago sila lumipad sa mas advanced na fighter jets tulad ng Su-30. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ito pang training. Ang eroplano ay armado ng R-73 infrared homing missiles, isang sandata na kayang mag-lock sa target kahit hindi direktang nakatutok ang ilong ng eroplano. Sa pamamagitan ng helmet-mounted sight ng piloto, sapat na ang simpleng pagtingin sa target upang ma-launch ang missile. Ngunit ang tunay na target ng Yak-130 ay hindi ang F-35. 6 na milya sa unahan nito ay may lumilipad na drone, ang Israeli Hermes 900 reconnaissance drone. Ang drone na ito ang nagsisilbing mata ng Israeli Air Force sa buong operasyon. Ito ang nagbibigay ng real-time targeting coordinates sa mga strike aircraft na kasalukuyang nagsasagawa ng operasyon sa paligid ng Tehran. Ang Hermes 900 ay isang malaking drone na kayang manatili sa himpapawid ng hanggang 30 oras habang patuloy na nagmo-monitor ng mga target sa lupa. Ngunit may isang malaking problema. Napakabagal nito. Umaabot lamang sa humigit kumulang 120 knots ang bilis nito. Hindi ito kayang tumakas at wala rin itong kakayahang lumaban. Kapag tinamaan ito ng missile, mawawala ang real-time targeting support ng maraming Israeli aircraft sa lugar. Sa loob ng Yak-130 cockpit, nakita ng weapons officer ang drone sa kanyang display. Para itong isang mabagal at madaling target. Tinawag niya ang distansya sa piloto, 30 kilometro at mabilis na lumalapit. Inayos ng piloto ang posisyon ng eroplano para sa isang classic drone intercept profile na ilang beses na nilang pinagpraktisan sa kanilang training. Samantala, sa loob ng F-35 Adir, 3 kritikal na countdown ang sabay-sabay na nagsimulang tumakbo. Una, 5 minuto na lamang bago makarating ang Yak-130 sa missile range ng drone. Pangalawa, 14 na minuto na lang ang natitirang fuel bago kailangan ng piloto na umatras papunta sa tanker aircraft. At pangatlo, 9 na minuto na lamang bago dumaan ang susunod na wave ng Israeli strike jets sa parehong airspace. Napagtanto ng piloto na kung hindi siya kikilos ngayon, mawawala ang Hermes drone. Ngunit may isa pang problema. Ayon sa intelligence briefings, kadalasang lumilipad ang Yak-130 kasama ang MiG-29 fighter jets ng Iran. Ang Yak ang nag-aakit ng target
habang ang MiG-29 ang sumasalakay sa sinumang lalapit upang harangin ito. Kung may MiG-29 na nagtatago sa paligid, maaaring patibong ito. Sa kabila nito, nagdesisyon ang Israeli pilot na kumilos. Ibinaling niya ang kanyang F-35 pababa patungo sa lungsod ng Tehran. Mula 25,000 feet ay bumaba siya sa 22,000 at patuloy pang bumababa. Sa kanyang helmet display ay makikita ang lungsod na puno ng usok at apoy mula sa mga strike ng nakaraang mga araw. Ang buong lungsod ay nagliliwanag sa infrared view na parang isang malawak na apoy sa gabi. Habang bumababa siya, lumalabas na siya sa kanyang assigned strike corridor. Sa isang war zone, napakahalaga ng coordination sa himpapawid. Ang bawat piloto ay may sariling airspace box na dapat sundin upang maiwasan ang aksidente. Ngunit ngayon ay iniwan niya ang kanyang corridor upang habulin ang Yak-130. Sa ibang bahagi ng himpapawid, isang Israeli F-35 mula sa ibang squadron ang halos makasalubong niya sa ere. Napilitan ng piloto na umiwas ng biglaan upang maiwasan ang collision. Habang nangyayari iyon, patuloy namang lumalapit ang Yak-130 sa Hermes drone. Habang bumababa sa altitude na humigit kumulang 13,000 feet, nagsimulang makita ng Israeli pilot ang mga tracer fire mula sa anti-aircraft guns sa lupa. Hindi man eksaktong tinatarget siya. Sapat iyon upang ipaalala na nasa gitna siya ng isang lungsod na nasa digmaan. Sa wakas, pinili ng piloto ang kanyang sandata. Hindi niya pinili ang AIM-120 MRAM radar missile. Sa halip, pinili niya ang Python 5 infrared missile, isang mas tahimik at mas advanced na sandata. Ang missile na ito ay gumagamit ng imaging infrared seeker at maaaring itarget gamit lamang ang helmet display ng piloto. Ibig sabihin, hindi kailangan gumamit ng radar at mananatiling stealth ang F-35. Sa loob naman ng Yak-130 cockpit, handa na rin ang Iranian crew. 7 kilometro na lamang ang distansya nila mula sa Hermes drone. Naririnig na ng weapons officer ang solid tone ng R-73 missile, senyales na nakalak na ang target. Samantala, sa malayo, may isang MiG-29 pilot na tahimik na naghahanap ng target gamit ang infrared search system ng kanyang eroplano. Bigla niyang nakita ang isang thermal signature, isang mainit na engine plume na bumababa mula sa kalangitan, isang stealth aircraft, isang Israeli jet. Ngunit sa loob ng F-35, dumating na ang sandaling kailangan ng piloto. Binuksan niya ang weapons bay ng eroplano. Sa loob ng halos 2 segundo, naging mas visible sa radar ang aircraft. Ngunit sapat na iyon upang ilunsad ang missile. Lumabas ang Python 5 mula sa bay at agad na pinaputok ang rocket motor nito. Direkta itong tumungo sa Yak-130. Sa cockpit ng Iranian jet, walang anumang babala. Walang radar alert. Walang missile warning. Pagkaraan ng ilang segundo, isang malakas na pagsabog ang naganap sa pagitan ng dalawang engine ng Yak-130. Sa loob ng isang iglap, naghiwalay ang eroplano sa himpapawid habang bumabagsak ang mga nasusunog na debris sa hilagang bahagi ng Tehran. 2 ejection seats ang nakita sa infrared. Parehong piloto ang nakaligtas sa pagtalon. Samantala, ang Hermes 900 drone ay patuloy lamang sa paglipad sa kanyang orbit. Walang kaalam-alam na muntik na itong mabura sa himpapawid. Matapos ang interception, bumalik ang Israeli pilot sa kanyang orihinal na misyon. Nag-release siya ng isang precision-guided bomb patungo sa kanyang ground target at nagpatuloy ang operasyon na parang walang nangyaring air battle sa langit ng Tehran. Sa modernong digmaan sa himpapawid, minsan ay ilang segundo lamang ng desisyon ang naghihiwalay sa pagkatalo at tagumpay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, share,
at mag-iwan ng iyong komento sa ibaba. Para sa mas marami pang kapanapanabik na kwento, military updates at real-life scenarios, i-follow at i-like ang aming page para lagi kang updated. I-click na rin ang follow at i-on ang notifications para hindi mo ma-miss ang susunod naming mga uploads. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod na video.